Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang akin pong bahagi ngayon ay mula sa aklat ng Unang Hari, Kabanata 4, Talata 1 hanggang 9. Ang mga pinuno ni Solomon. Naghari si Solomon sa buong Israel, at ito ang kanyang matataas na pinuno. Si Azariah ang punong pari mula sa angkan ni Zadok, sina Elihoreph at Ahiya na mga anak ni Sisha ang mga kalihim ng hari. Si Jehoshaphat na anak ni Ahilud ang namamahala ng mga kasulatan ng kaharian. Si Benaya na anak ni Jehoiada ang commander ng mga sundalo. Sina Zadok at Abiatar ang mga pari. Si Azariah na anak ni Nathan ang pinuno ng mga gobernador sa mga distrito ng Israel. Ang paring si Zabud na anak din ni Nathan ang personal na tagapayo ng hari. Si Ahizar ang tagapamahala ng palasyo, at si Adoniram na anak ni Abda ang namamahala sa mga aliping sa pilitang pinagtatrabaho. Mayroong ding 12 gobernador si Solomon sa mga distrito ng buong Israel. Sila ang nagbibigay ng pagkain sa hari at sa sambahayan niya. Bawat isa sa kanila ay nagbibigay ng pagkain sa isang buwan bawat taon. Ito ang kanilang mga pangalan. Si Ben-Hor na namamahala sa kabundukan ng Ephraim. Si Ben-Deker na namamahala sa Makaz, sa Albim, Bet-Shemesh at sa Elon, Bet-Hanan. Ito ang salita ng Diyos. Amen. Isang mapagpalang buhay pong muli sa ating lahat. Muli niyo po akong samahan sa pagbabahagi ko ng salita ng Diyos. Sinasabi po dito sa unang aklat ng mga hari, Kabanata 4, versikulo 10 hanggang 18. Si Ben-Hesed sa Arubot, sa kanya rin ang Soko, at ang buong lupain ng Hefer. Sa kataasan ng Dor, si Ben-Abinadab na manugang ni Solomon, asawa ni Tafat. Si Baana, anak ni Ahilud, ang sa Taanak at Megwido, kabila ng Hokneam. Sakop din niya ang buong Betsean sa ibaba ng Hezril, buhat sa Betsean hanggang sa Abel Mehola na nasa tabi ng Zaritan. Si Ben-Geber ang sa Ramot Galaad. Kanya ang mga kampamento ni Hair na anak ni Manases sa lupain ng Galaad. Kanya rin ang sakop ng Argob sa lupain ng Basan. 60 bayan, ligid ng muog at may kandadong tanso. Sa Mahanaim naman ay si Ahinadab na anak ni Ido. At si Haimaas, asawa ni Basimat, na anak ni Solomon ang sa Neftali. Si Baana na anak ni Husay ang sa Aser at sa Alot. At si Hosafat na anak ni Parua ang sa Isakar. Sa Benjamin ay si Simei na anak ni Ela. Ito po ang mga salita ng Diyos. Amen. Ang aklat ng Unang Hari, Kabanata 4, versikulo 11 hanggang 26, at ang sabi, si Giber na anak ni Uri, na namamahala sa Gilead, na sakop noon ni Shihon, na hari ng mga Amoreyo, at ni Haring Og ng Bashan. Si Giber lang ang gobernador sa buong distritong ito. Ang kasaganaan at ang karunungan ni Solomon. Ang bilang ng mga tao sa Juda at Israel ay tulad ng buhangin sa dalampasigan na hindi mabilang. Sagana sila sa pagkain at inumin, at masaya sila. Si Solomon ang namamahala sa lahat ng kaharian mula sa ilog ng Euphrates hanggang sa lupain ng mga Pilisteo, hanggang sa hangganan ng Ehipto. Ang mga kahariang ito ay nagbabayad ng buwis kay Solomon at nagpapasakop sa kanya habang nabubuhay siya. Ito ang mga pagkain kailangan ni Solomon
Sa kanyang palasyo bawat araw, 100 sako ng magandang klaseng harina, 200 sako ng ordinaryong harina, 10 pinatabang baka sa kulungan, 20 baka na galing sa pastulan, 100 tupa o kambing, hindi pa kasama ang iba't ibang uri ng mga usa, at magandang uri ng ibon at manok. Sakop ni Solomon ang buong lupain sa kanlurang ilog ng Euphrates mula sa Tipsa hanggang sa Gaza. At maganda ang pakikitungo niya sa lahat ng bansa sa palibot niya. Kaya habang nabubuhay si Solomon, may kapayapaan sa Juda at sa Israel. Mula Dan hanggang sa Beersheba, ang bawat tao ay payapang nakaupo sa ilalim ng kanyang tanim na ubas at puno ng igos. May 40,000 kwadra si Solomon para sa kanyang mga kabayong pangkarwahe at may 12,000 siyang mga ngabayo. Ito ang salita ng Diyos. Amen. Our devotion for today is from the book of 1 Kings chapter 4, verse 27 to 34. At pinagimbak ng mga katiwalang yaon na pagkain ang Haring Salomon at ang lahat na naparoon sa dulang ng Haring Salomon, bawat isa sa kanyang buwan, wala nagkulang na anuman. Si Bada naman at Dayami sa mga kabayo at sa mga matuling kabayo ay nagsipagdala sila sa dakong kinaroroonan ng mga pinuno, bawat isa ay ayon sa kanya'y katungkulan. At binigyan ng Diyos si Salomon ng karunungan at di kawasang katalinuhan at kaluwagan ng puso, gaya ng buhangin sa tabi ng dagat. At ang karunungan ni Salomon ay mahigit kaysa karunungan ng lahat na anak ng silanganan at kaysa buong karunungan ng Ehipto. Sapagkat lalong pantas kaysa lahat ng mga tao, kaysa kay Ethan na Izrahita, at kay Eman at kay Kalkol, at kay Darda na mga anak ni Mahol, at ang kanyang kabantugan ay lumipana sa lahat ng mga bansa sa palibot. At siya ay nagsalita ng 3,000 kawikaan at ang kanyang mga awit ay 1,005. At siya ay nagsalita ng tungkol sa mga punong kahoy mula sa Cedro na nasa Libano hanggang sa Isupo na sumisibol sa pader. Siya ay nagsalita rin ng tungkol sa mga hayop at sa mga ibon at sa nagsisiusad at sa mga isda. At naparoon ng mga taong mula sa lahat ng bayan upang marinig ang karunungan ni Salomon na mula sa lahat ng hari sa lupa na nakabalita ng kanyang karunungan. This is the word of God. Amen.